Congratulations sa Blood versus Shooting. Naging malaman at masarap ang naging kwentuhan natin ngayon. Yes. Is it your first time kayo po lahat doing a project like this na yung mga sinabi niyo po talaga may mga narinig kami na naramdaman namin yung pagmamahal sa production and everything? Medyo okay lang ba hawakan? Hawak ko na. Sure. Okay, kasi- Pag magsasalita po ako. Paano ba? Hindi. Lagi ko na pa nire-request din na kapag may gagawin akong proyekto ay sana may social relevance, di ba? Sana may mauwi yung audience natin. Sana may matutunan. So, Sins of the Father, Budoy, tayong dalawa, lahat po yan ay may nauwi na values po ng mga tao, lessons. So that's always what I'm pushing for. Hey, Tita. Miss Susan. For me, Blood versus Duty is very close to my heart. Many things. Number one, it was a breakthrough role. After so many decades of portraying impoverished characters, finally nabigyan ko ng chance to play somebody who's intelligent, may kaya sa buhay, and talagang dream ko po, childhood dream ko talaga, maging doctor. So, vicariously, I was able to do it. And I'd also like to thank Tita Cory because for giving me a chance to do this, especially to JR and to direct them who say to do stuff that I've never tried before and dig deep into the well of my emotions that I didn't know I had. Yes. Napaka-lalim po. At ito po ay isa sa pinaka-intense, if not the most intense show that I've ever did. Intense emotionally, physically, and I also shall relish the show because it's my first time on Richard, Marley, and JRD. I will always be forever grateful to them. Tita Susan, I remember when I had an interview with you po, pinag-uusapan po natin ito na magkaroon kayo sana ng role na hindi naman yung mahirap or something. And then ito po, nung lumabas po ito, nag-trending po kayo ng bongga. Kasi nga sabi, finally, ang Susan Roses, hindi na siya inaarte. Ang Susan Africa, pasensya na po. Ayan. Diba? Also speaking for other actors, Yes. sana huwag naman ikakao ng mga character actors na pag kaibigan ka ng bida, lagi na nagsunod-sunod sa atin. Right. Sana may bida ng casting, may casting. Dapat Meron dito, bawat Yeah, character. which is here. Tita Cory, thank you for Dr. Teresa Reyes. I love you, Tita Cory. Thank you. Sir Wait lang pa, Gerald. segue lang kay Je. Sige po. Sige po. Sir, ano din po kayo dito, actor and at the same time director. Ano ko lang sir, tanong ko lang kasi mainit yung AI ngayon sir, no? Parang ano Mainit na lang yung po. AI? Opo, yung parang ano na lang pong thoughts niyo doon using AI on primetime television. Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it's more CG at kami. But, yun yung future natin. So, why not? Siyempre, gusto natin laging bago at magaling yung pinapanood ng audience natin, di ba? So, wala namang masama doon. I think that's the future. But sana ay in the future, malagyan din siya ng regulation. Kasi para maprotektan din yung mga artista, yung mga, di ba? They should push something for that para maprotektahan lahat. Not just yung artista, kundi yung prod, di ba? Lahat may chance na pwedeng mawala ng trabaho. So, but yeah. Jake, this is not the first time na nag-direct ka. Mahirap ba itong scene dito compared to sa nauna mo? Sins of the Father. Hindi ko po maalala kung anong... Hindi. Parehas mahirap. Parehas mahirap. Ito lang mas marami lang cast, you know. But meron kasi ako ka-tag team na si Richard, di ba? So parang may nagdadala din ng bigat ng load, hindi lang ako. And then we have this amazing cast. Kami ni Tito Jaime, ni Ama, wala ata kaming... I don't even know if may madaling eksena kami sa buong ano. Di ba? Parang laging at kung saan-saan may action. May action scenes pa. Yes. May action scenes pa. Sa simula pa na ng show, na-kidnap na siya eh. Di ba? At pares mahirap and pares fulfilling. Je, nung last time ng contract signing, parang diba, sa interview ko with you, parang you mentioned na pangarap na magkatrabaho kay ni Richard. Yeah. And finally, it happened. Sinabi ko yun sa contract signing. Yes, Kita sinabi mo? mo yun before na dream mo, pangarap mo na magkasama kay ni Richard.
siya, nangyari siya. Hindi ka ba nabitin sa pagsasama niyo sa Blood versus Judy? Bitin. Sobra. Kahit kami dalawa sabi na, dami pa natin sana pwedeng gawin, di ba? Ang dami pang kwentong, but ganun talaga eh. We also don't want to, ganda na ng show eh. So minsan, di ba, nangyayari kapag sobrang haba, minsan hindi na nasusustain. So we're very happy sa kwento namin, sa intensity, sa mga nakasama namin. Kumbaga para sa isang aktor, parang ako nasa parang nasa Disneyland eh. You get to work with amazing actors every day. Jay, isa rin sa maganda kasi sa mga nanay-tatay na nakakapanood kay Robin Padilla. Yes. Muling Diba? humawak ng baril si Robin Diba? on TV. Diba, yun yung makita mo yung comments na, wow, si Idol, kaya pa rin. Kaya talaga, andun ako eh. Minsan, kahit kasama sa eksena, parang pinapanood ko siya eh. Diba? And then, nilagyan mo pa ng Richard Gutierrez, diba? So, as a fan, Yes. para ako nasa nun talaga eh. Ay, hindi ako napaka-surreal na moment eh. Pero kahit controversial sa Senado, agree ka pa rin na nakasama siya sa Blood versus Pagtapos Judy? mo sa set, wala na yan, hindi kasama yan. Di ba? At the end of the day, artista eh. Nandun siya, binabayaran din siya para magtrabaho. Kumbaga, isa siyang aktor, di ba? Isa siyang idol. And for that kind of role na si Sir Mustafa, I don't even think na ibang talagang babagay dun sa bilang isang Muslim leader. And sa totoong buhay, Muslim leader. So pagtapos mo sa set, labas na po yung mga politika. We're just trying to make a good project para sa audience natin. Jay, parang mas nalilinya ka ngayon sa mga action. Ganun ba? Eh di, okay ba sa'yo o gawa ko din ba? Para ba sa mga loob mo eh? Hindi kasi si Kiko ko, Je. Hindi. I don't know. Like I said, di ba? I mean, bago niyan, love story naman or family drama ginagawa ko. So, dapat lagi iba-iba yung pinapakita natin. Sir Jaime, natapos na ang Blood versus Judy. Si Coco nagbalik na rin sa TV. Maraming nakakamiss sa'yo. Ay, maraming Nakasama ni salamat Coco. at namimiss nyo. Yes. May chance ba na in the future magkasama ka ulit? Well, like you said, in the future, if it comes. But I would like to add something about that AI thing that you were talking about. Kasi alam mo, may mga bansa na po, like Norway. Ang Norway po, naglabas na sila ng batas na ang mukha, ang katawan at ang boses ang tao. Ikaw ang may-ari. So naglabas sila ng batas na hindi pwedeng gamitin yung mukha, yung katawan at yung boses ng isang tao na walang paalam. Alam mo? At sana, yun siguro dapat igawin din natin dito sa atin. Kasi may mga examples na tayo na medyo nagamit yung mga Meron. no? So, para matapos na po yun, gawin siguro ang batas. So, sana po nakikinig ng ating mga mambabatas na sana makarating sa kanila na siguro dapat pag-isipan nyo. May mga iba-iba na pong mga bansa na ginawa na po yan. So, meron pong template na pwedeng sundan. Alam mo, ibig sabihin, hindi na masyadong mahirap.